pinaka-ebidensya ng mga nagtuturo kay Martin Romualdez, no? Kasi ang pinakamalaki daw po, mga kababayan, ang pinakamalaki na parte nung kay Martin Romualdez kung bakit kakasuhan ay dahil galing daw po kay 18 Martes, doon sa video ni Saldico, at doon po kay Orly Gotesa, mga kababayan. Kaya kailangan paniwalaan nila yon, no? Dahil yun yung gagamitin nila para patunayan na si Martin Romualdez ay magnanakaw. Anyway, mga kababayan, ngayon po, eto naman si Congressman Redon. Ano sabi sa Vice Presidente at doon sa mga Duterte? Tama na daw yung palusot. Ano? Kasi nakikita naman natin, puro palusot lang ho sila, mga boss chief sir eh. Puro ganyan lang ho sila. Pero yung katotohanan po na kailangan sagutin doon sa mga impeachment ng Vice Presidente, hindi naman po talaga nila sinasagot, mga kababayan. Pambansang nanay survivor. Shout out ko kita ulit. Diba? Tama na palusot. Sara Duterte, Manscarpio, can't stop disclosure of tax document. Sabi dito, ni Redon, mga bossing, no? House Committee on Public Accounts Chairperson and Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, matapang din tong batang kongresista na ito, no? Said that Vice President Sara Duterte and her husband, Manasseh Scarpio, cannot restrain the truth. Kasi napapansin na din po itong mga DDS, itong mga Duterte, mga kababayan. Sasabihin nila doon sa mga DDS na huwag kayong mag-alala. Ipapaliwanag namin ito sa tamang panahon. Ganon yung sasabihin nila sa mga DDS. Huwag kayong mag-alala, magpapaliwanag kami doon sa tamang lugar, which is yung Senado daw po, mga kababayan. Ano? Yung Senado daw ho, mga bossing. Kaso, kita ng mamamayang Pilipino, Sara Duterte lumalapit sa Supreme Court para wag matuloy yung impeachment, para wag umabot sa Senado. Anong kabulbulan yon? Diba? Sasabihin mo sa aming mga DDS, sasabihin mo sa aming mga Pilipino na magpapaliwanag kayo sa tamang lugar, which is yon yung Senado. Tapos bigla kayong hihirit sa Supreme Court. Oy, pahinto nyo yung impeachment, ipahinto nyo na umabot sa Senado yung impeachment ko kasi mahina ang ebidensya. Paano yun? Paano yung pangako ninyo sa mga DDS at sa mamamayang Pilipino? Ganyan po yung estilong nakikita sa kanila. Tinitira. Kanina ko pa binibira si Bida, sabi ni Salt ER, typo error. Mas gusto nila umabot sa Senado, sabi ni Emma Ordonez. Yung kampo ng Vice Presidente, maniwala kayo na gusto nang umabot sa Senado yan. Kaya nga po sila tumatawag sa Supreme Court Kasi ayaw nilang umabot doon. At pag umabot po sa Senado, mga kababayan, nako po, dito na yung kinatatakutan nila na magbabangga po yung matitinding ebidensya laban sa kanila at yung kanilang depensa. Problema nila, wala silang depensa. Dati sinasabi ko, hindi ko alam kung may depensa sila or what. Ngayon, ang nakikita ko, wala silang depensa. Kasi mga bossing, kung meron man, nung unang impeachment pa lang, nilatag na nila yan. Nung unang impeachment pa lang, nagpapaliwanag na sila sa mamamayang Pilipino. Pero hanggang ngayon, wala ho. No? Hanggang ngayon, wala po, mga kababayan. Kaya, good luck pag umabot yan sa Senado. At yung pong Senate President ngayon, hindi po kagaya ni Chis Escudero na nawalan po ng saysay yung nakasulat doon sa konstitusyon ng Pilipinas na forthwith. Di ba? Forthwith naging parang basketball po, pinag-dribble, linipat dito, linipat doon, linipat dito, hanggang sa ang ginawang ending ho, mga kababayan, ay i-archive na lang. Kay Tito Soto, sinasabi ni Tito Soto, kahit Monday hanggang Friday, bubuksan ang Senado para lang diyan sa impeachment na yan.
Isa po kasi si Tito Soto sa gustong malaman kung ano yung katotohanan. 'Di ba? At eto, kung ako ang nasa posisyon ng Vice Presidente, gagawin kong ano to, gagawin kong lakas itong impeachment na ito. Oy, alam ko kung ano yung mga pangyayari at alam kong hindi ko naman ninakaw yung pera ng taong bayan eh. O sige, ipapamukha ko doon sa mga botante na itong gobyerno na ito, kasama yung Congress, ay namumuliti ka lang. Ipapaliwanag ko lahat yan. Di ba? Pero, wala eh. Ang banat nila, teknikalidad. Yung last time, hindi ano. Yung last time na yung impeachment nung nakaraang taon, ano ho? Hindi pwede yung dalawang impeachment sa isang taon. Nakalusot sila doon. Ito, pinag-aralan ng maigi ng mga congressman. Sinigurado na wala silang maibubutas na teknikalidad po, mga boss Chipamo, sir. Kaya good luck talaga pagka umabot yan sa Senado, mga bossing. Tsaka yung pagpapatawag sa kanila na hindi po inaatenan ng Vice Presidente. Ano nila yun eh. Kumbaga, pabor sa kanila yun eh. Malalaman nilang lahat. No? Yung mga kumbaga parang, ito pala yung mga sinasabi sa atin. At ito pala yung mga banat nila sa atin ngayon. At least pagdating natin sa Senado, alam na natin lahat. Pero wala. Takot at puro pag-iwas ho, mga kababayan, ang ginagawa nila. Ako'y magpapaalam na po, no? Maraming salamat at kita-kita tayo alas 8 ng umaga, Pilipinas time. Diyan po. Dito pa din po sa Mark Ramos channel. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.